mag-level up, ngunit itinuro ni Ning Yi ang screen sa itaas ng piitan. Ang record na ito, malapit nang muling isulat. Ang kasalukuyang record ay itinakda 3 taon na ang nakalipas. Sa loob ng 3 taong ito, walang sino man ang nakabasag nito. Akademya ng Banal na Paglikha, 6 na oras, 29 na minuto, 18 segundo. Akademya ng Paglikha, 6 na oras, 52 minuto, 1 segundo. Akademya ng Naglalagablab na Emperador, 6 na oras, 53 minuto, 31 segundo. Ang kuponang nasa unang pwesto ay mula sa Akademya ng Banal na Paglikha, na may bilang na 25 tao lamang, kalahati lang ng pinakamataas na limitasyon ng piitan. Sa kalahating bilang ng tao, nakagawa sila ng record na hindi nabasag sa loob ng 3 taon. Ito ay nagpapatunay din sa lakas ng Akademya ng Banal na Paglikha. Ang 3 nangungunang malalaking akademya ay pawang napakalakas. Masasabing dito nagtitipon ng 99% ng mga nangungunang henyo sa mga akademya. Ang kanilang mga koponan ay nakapagtala ng hindi kakaunting mga record sa bulwagan ng piitan, na pawang napakahirap ding basagin. Mahirap, ngunit hindi ibig sabihin na walang pag-asa. Hindi tulad ng mga record na itinakda ni Lin Moyo, na ganap na nagpapawala ng pag-asa sa mga tao. Tiningnan ni Lin Moyo ang record, walang pakialam na sinabi, subukan natin. Kasabay nito, nagliwanag ang portal ng piitan, at ang dalawa ay na-teleport papasok. Sa labas ng portal, si General Lin, dinala ang anak niya para mag-level up sa piitan. Ang swerte naman ng babaeng iyon. Gusto ko ring dalhin ako ni General Lin para mag-level up, at pinili pa ang talampas ng mga banal na hayop. Ngunit ito ay piitan para sa 50 tao. Balak ba ni General Lin na solohin ito? Hindi ba't normal lang iyon? Nakalimutan mo na ba ang disyerto ng maniniil noon? Si General Lin ay isa laban sa 39. Hindi pareho. Ang disyerto ng maniniil ay piitan lamang para sa level 25. Ang talampas ng mga banal na hayop ay piitan para sa level 45. Malaki ang pagkakaiba ng kahirapan. Kahirapan? Haha, may kahulugan ba ang kahirapan para kay General Lin? Nang makita ng lahat si Lin Moyo na pumasok, nagsimula na naman silang mag-usap ng masigla. Kahit na ito ay isang malaking piitan, karamihan sa mga tao ay naniniwala pa rin na tiyak na malalampasan ito ni Lin Moyo. Sa bagay, ang mga nagawa ni Lin Moyo noon ay napakakinang. Ngunit mayroon ding iilang tao na hindi gusto si Lin Moyo, umaasa na sana ay mabaigo si Lin Moyo sa pag-clear ng piitan. Sa gayon, mapapatunayan na bumaba ang antas ng propesyon ni Lin Moyo pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng klase. Ang balita na dinala ni Lin Moyo ang anak niya para mag-level up sa piitan ay mabilis na kumalat. Maraming tao ang nag-iisip kung ano talaga ang pagkakakilanlan ni Ning Yi, bakit kasama siya ni Lin Moyo. Sa sandaling ito, nagliwanag ang teleportation portal sa labas ng bulwagan ng piitan. Isang koponan na may malakas na aura ang lumabas mula sa teleportation. Hindi sila nagsalita, direktang pumasok sa bulwagan ng piitan, nag-teleport papasok sa piitan ng talampas ng mga banal na hayop. Ang koponang ito ay binubuo ng 30 tao, lahat ay nasa level 48 hanggang level 50. Ang mga tao sa labas ng bulwagan ng piitan ay natigilan nang makita ito. Ang koponang pumasok na ito, may simbolo ng akademya ng Naglalagablab na Emperador sa kanila. Biglang may sumigaw sa gulat, naalala ko na, ngayon ang eksaktong 3 taon. Ang totoong katawan ng banal na hayop ay magre-respawn na naman. Naalala ko rin, 3 taon na ang nakalipas, ang koponan ng Akademya ng Banal na Paglikha ang nag-clear ng piitan, tinalo ang totoong katawan ng banal na hayop, at nakakuha ng maraming benepisyo. Noong panahong iyon, ang Akademya ng Paglikha at Akademya ng Naglalagablab na Emperador ay naroon din para agawin ang totoong katawan ng banal na hayop mula sa Akademya ng Banal na Paglikha, ngunit sa huli ay naaga pa rin ito ng Akademya ng Banal na Paglikha. Hindi ko alam kung sino sa 3 malalaking akademya ang makakapatay sa totoong katawan ng banal na hayop ngayon. Mahirap sabihin, sa pagkakataong ito, nasa loob din ng piitan si General Lin. Baka maaga ni General Lin ang unang pwesto. Hindi pa sila tapos magsalita, muling nagliwanag ang teleportation portal. Pagkatapos, isang napakalakas na aura ang bumalat sa bulwagan ng piitan, ganap itong tumahimik. Isa pang koponan ang sumugod mula sa teleportation, dumiretso sa bulwagan ng piitan. Ang koponang dumating sa pagkakataong ito ay mula sa Akademya ng Paglikha. Pagkapasok ng Akademya ng Paglikha, wala pang kalahating minuto ang lumipas, ang koponan ng Akademya ng Banal na Paglikha ay dumating na rin sa wakas.
Sa mga koponan ng tatlong malalaking akademya, tanging ang Akademya ng Banal na Paglikha lamang ang May 25th tao. Ang dalawa pang akademya ay parehong May 30th tao. Mula rito, makikita na ang Akademya ng Banal na Paglikha ay puno ng tiwala sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang tatlong malalaking akademya ay nagtipon ng kumpleto, umiikot sa totoong katawan ng banal na hayop, magsisimula na ang labanan. Para sa kanila, ang piitan sa pagkakataong ito ay isang kompetisyon din sa pagitan ng mga akademya. Sa loob ng piitan, talampas ng mga banal na hayop, marahang umihip ang hangin, yumuko ang mga damo sa parang, may kasamang kaluskos na tunog. Pumikit si Ning Yi, ang kanyang maliit na mukha ay nagpapakita ng kasiyahan, nararamdaman ang lambot ng hangin. Ang tagal na mula nang naging ganito kakomportable. Iniunat niya ang mga braso na parang gustong yakapin ng hangin. Sa tabi ni Lin Moyu, si Ning Yi ay tila napaka-komportable, mula kaluluwa hanggang katawan. Ang ganitong pakiramdam ay napakabihira. Labis na nagugustuhan ni Ning Yi ang pakiramdam na ito. Gusto niyang nasa tabi ni Lin Moyu, gusto niyang amuyin ang amoy ni Lin Moyu, gusto niyang damaykit kay Lin Moyu, parang isang maliit na kuting. Mahinang sabi ni Lin Moyu, malapit nang magsimula. Masayang tumango si Ning Yi. Magsimula na, makakapagpahinga na naman ako. Habang nagsasalita, naglabas siya ng isang dakot ng hindi kilalang meryenda, kumagit ng malaki. Isang isip lang ang kumislap, umugang ang hangin sa parang. Ang buong 22 hukbo ng mga patay ay sabay-sabay na lumitaw, mabangis na sumugod sa lahat ng direksyon. Nanlaki ang mga mata ni Ning Yi, nakalimutang kainin ang meryenda sa kanyang kamay. Papaanong naging ganito karami? Dati, nang kasama niya si Lin Moyu sa pag-clear ng piitan, ilang daan lamang sila. Ngayon, ang bilang na ito ay malamang nasa 14,000. Sabi ni Lin Moyu, noong level 30, nang makuha ko ang bagong kakayahan, dumami sila. 2 beses lumobo ang bilang ng mga kalansay. Una ay sa level 30, nang lumitaw ang kakayahang general na necromancer, bumuo ng grupo bilang legion ng mga patay. Pangalawa ay sa ikalawang pagbabago ng klase sa level 40, ang espasyo ng pagpapatawag ay naging 600 mula 400, na nagpadami muli ng malaki sa bilang ng mga kalansay. Hanggang ngayon, ang kabuoang bilang ng mga kalansay ng 22 legion ng mga patay ay umabot na sa 14,520, hindi 14,200 tulad ng nabanggit kanina. Mukha na talaga itong isang malaking hukbo. Mabilis na natanggap ni Ning Yi ang katotohanan, mas lalo pang natuwa at ngumiti. Sa dami ng kalansay na ito, talagang hindi ko na kailangang gumawa ng anuman. Pwede na akong kumain ng merienda ng panatag. Ang legion ng mga patay ay sumugod sa lahat ng direksyon. Ang mapa ng piitan ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Napakalawak ng talampas ng mga banal na hayop, isang patag na lupain. Marami ring halimaw na uri ng mailap na hayop sa loob. Pinatay, nakakuha ng mataas na antas na balat ng Lobo X3. Pinatay, nakakuha ng mataas na antas na lana ng Tupa X2. Sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe ng pagpatay. Ang mga halimaw dito ay gumagalaw ng grupo-grupo. Bawat grupo ay hindi bababa sa 10, ang pinakamarami ay 30 hanggang 40. Ang mga mensahe ng pagpatay ay sunod-sunod na lumalabas, halos hindi tumitigil. Mabilis silang pinapatay ng legion ng mga patay. Tanging ang mga halimaw na nasa level 40 pataas, kahit pa ang mga pinatibay na halimaw na piling tao sa malalaking piitan, ay may tsansang mapatay dito. Hindi pa nakakakita si Lin Moyu ng halimaw na gumagalaw mag-isa. Sa bagay, ito ay isang malaking piitan na kayang maglaman ng 50 tao. Kung may halimaw na gumagalaw mag-isa, hindi na kailangang sabihin, tiyak na iyon ang boss. Napakabilis ng pag-usad ng legion ng mga patay. Si Lin Moyu ay nakatayo lamang sa panimulang lokasyon. Ang legion ng mga patay ay nalinis na ang buong talampas. Sa sandaling ito, 20 minuto pa lamang ang nakalipas. Mas mabilis ang karanasan kaysa noong level up akong mag-isa. Napaka-komportable. Ang sarap talagang sumama sa iyo. Ngumiti si Ning Yi nang hindi nagsasara ang bibig. Naalala niya ang mga paghihirap noong siya mismo ang level up, pagkakaiba ng langit at lupa. Pag-isipan pa lang ay gusto ng maiyak. Nalinis na ang talampas, natagpuan ang daan patungo sa susunod na yugto. Nakita na ang daan, tera na. Habang nagsasalita, iniabot niya ang kamay at niyakap si Ning Yi. Masunerang sumiksik si Ning Yi sa mainit na yakap ni Lin Moyu.
Sa sumunod na segundo, naramdaman niyang lumilipad na siya. Ang tanawin sa paligid ay mabilis na umaatres. Hindi ito pakiramdam, talagang lumilipad siya. Ang maliit na ulo ay tumingala mula sa yakap ni Lin Moyu, nakita ang mga pakpak ng kidlat sa likod ni Lin Moyu. Sa daan ay puro kislap at kidlat. Umihip ang hangin sa mukha, ngunit isiniksik ni Ning Yi ang ulo. Malamig sa labas, mas mainit at komportable pa rin sa dibdib ni Lin Moyu. Lumipad sila ng mga 10 segundo. Huminto si Lin Moyu. Sa harapan ay isang malaking tulay na patungo sa isa pang talampas. Sa pagitan ng dalawang talampas ay isang bangin, Hemnui, na daan-daang metro ang lalim. Isang kawan ng mga halimaw ang nakatayo sa gitna ng tulay. Isa sa kanila ay may espesyal na malaking anyo, marahil ang pinunong halimaw. Nakatayo sa himpapawid, malinaw na makikita na sa bangin sa pagitan ng dalawang talampas ay marami ring ganitong mga halimaw. Ang dami ng halimaw ay mas mataas pa kaysa sa talampas, hindi bababa sa libo-libo ang bilang. Hindi katakatakang ito ay isang malaking piitan, ang bilang ng mga halimaw ay talagang nakakagulat. Ngayon, si Lin Moyu ay may 3 pagpipilian, dumaan sa tulay, pumasok sa ikalawang talampas. Pumasok sa bangin, linisin ang mga halimaw sa ibaba, makakuha ng maraming karanasan. Huwag silang pansinin, lumipad ng diretso. Sa pagkakataong ito, si Lin Moyu ay hindi naparito para sa bilis, kundi para mag-level up. Ang una at pangalawa, syempre, kailangan lahat. Ang lehiyon ng mga patay sa malayo ay pinabalik, pagkatapos ay muling pinakawalan. Kalahati ng mga kalansay ay pumasok sa bangin, linisin ang mga halimaw doon. Ang natitirang kalahati ay sumugod sa tulay. Hinati ang hukbo sa 200. Si Lin Moyu ay walang pinapaboran, ginawa ito para makuha ang pinakamataas na epekto. Kasabay nito, dinala rin niya si Ning Yi na lumipad papasok sa bangin. Sa loob ng bangin, maraming halimaw. Maliban sa malalaking halimaw na mailap na hayop, marami ring halimaw na uri ng ahas at insekto. Ang paglitaw ng mga kalansay ay agad na umakit sa atensyon ng mga halimaw. Kusa silang sumugod sa mga kalansay, ngunit natuklasan nilang hindi ito pagkain, kundi mga Diyos ng kamatayan. Boom! Umalingaw-ngaw ang pagsabog. Pagkatapos mapatay ang ilang halimaw, ang pagsabog ng bangkay, na matagal nang hindi nagagamit, ay muling lumitaw. Sa isang iglap, pumatay ito ng malaking bilang ng mga halimaw, nakakuha ng maraming karanasan na parang umaapaw na baha. Dito, hindi talaga magagamit ang sumpa, tanging ang pagsabog ng bangkay lamang ang sapat para patayin lahat ng halimaw sa sakop ng pagsabog, agad na kamatayan. Walang tigil na nayanig ang bangin, hindi mabilang na mga sirang bato ang nahuhulog mula sa itaas, bumabagsak sa lambak. Kinokontrol ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat, lumilipad sa loob ng bangin, pinapasabog ang mga bangkay sa daan. Ang bangin na nag-uugnay sa 2 talampas ay may haba lamang na 5 kilometro. Ang kabuoang bilang ng mga halimaw sa loob ay lumampas sa libo-libo, talagang masasabing napakarami. Kung ibang koponan ang dadaan dito, patuloy silang makakatanggap ng atake mula sa mga halimaw. Ang linisin ng buong bangin ay hindi magiging madali. Ngunit para kay Lin Moyu, ito ang pinakamagandang lugar para sa pagsabog ng bangkay. 20 segundo ang lumipas, dinala ni Lin Moyu si Ning Yi na lumipad palabas ng bangin, lumapag sa dulo ng tulay. Ang oras ng mga pakpak ng kidlat ay sakto namang naubos at ang mga pakpak ay nawala rin. Ang maliit na mukha ni Ning Yi ay medyo namumula, madaling makita na ang paglipad at pag-atake kanina ay naka-excite sa kanya. Hanggang sa paglapag, saka lamang siya napasigaw sa gulat at tuwa, ang saya. Ang sarap maglaro, hinaplos ni Lin Moyu ang ulo niya. Mamaya, dadalhin ulit kita maglaro. Sa sandaling ito, ang labanan sa tulay ay nasa huling yugto na. Ang mga kalansay ay pumapalibot at umaatake sa isang halimaw na may anyong parang isang tigre. Tigre ng talampas uri, pinunong piling tao, antas pinatibay lebel, 47 lakas, 60,000 liks, 30,000 espiritu, 10,000 katatagan, 80,000 mga kakayahan, ungol hampas ng tigre. Malakas na hampas mga katangian, pinatibay na lakas ng buhay ang kabuoang katangian ay 180,000. Mula sa mga katangian, makikita na mas malakas ito kaysa sa pinuno ng kahirapang antas impyerno na piitan na kaparehong lebel, ngunit mas mahina kaysa sa isang tunay na boss na antas pinuno. Para sa mga kalansay, ito ay kahabag-habag sa kahinaan. Ang ganitong uri ng halimaw, kung hahayaang patayin ng mga kalansay gamit ang buong lakas, mapapatay ito sa wala pang kalahating minuto.
Sa ilalim ng pagkubkob ng mga kalansay ngayon, ito ay naghihingalo na. Bahagyang itinuro ang daliri, ang sumpa ng kahinaan ay pinakawalan. Ibinigay ni Lin Mouyo ang huling tulak. Pinatay ang tigre ng talampas. Karanasan dagdag 140,000, nakuha, espada ng tigre, armas na antas platino. Kabuoang katangian dagdag 1200, pagtaas ng kakayahan para sa uri ng espadahin, dagdag 60%, isang napakapangit na armas na antas platino. Sinulyapan lamang ito ni Lin Mouyo at itinapon sa kanyang espasyo ng imbakan. Tumawid sa malaking tulay, pumasok sa ikalawang talampas. Ang lehiyon ng mga patay ay muling sumugod paarap ng malakas. Sabi ni Ning Yi, ang piitan ng talampas ng mga banal na hayop ay may kabuoang 4 na talampas. Sa bawat talampas, maraming halimaw. Sa pagitan ng bawat talampas, may mga halimaw na antas pinuno na nagbabantay. Habang papunta sa dulo, mas lumalakas ang mga halimaw sa talampas, lalo na sa huling talampas. Doon, hindi kakaunti ang mga halimaw na antas pinuno. Bukod pa rito, ang bangin sa pagitan ng mga talampas ay mayroon ding maraming ganitong mga halimaw. Ang ibang mga koponan na pumapasok ay ginagawa ang lahat para iwasan ang mga halimaw na hindi kailangang labanan, sumusugod sa huling talampas sa pinakamabilis na paraan. Karamihan sa mga benepisyo na makukuha sa piitan na ito ay nakakonsentre sa huling talampas. Siyempre, naiintindihan ni Lin Mouyo ang sinabi ni Ning Yi. Ang ibang mga koponan ay karaniwang may ilang dosenang miyembro. Ang karanasan sa pagpatay ng halimaw ay pinaghahatian, halos walang natitirang karanasan. Walang karanasan, natural na kung makakapatay ba ng halimaw o hindi ay kailangang paghirapan. Ngunit sila ay iba. Sila ay 2 lamang, bawat halimaw ay makakapagbigay ng malaking karanasan. Bukod pa rito, ang bilis ng pagpatay ni Lin Mouyo ng halimaw, paano ito may kukumpara ng mga ordinaryong koponan?